Yes po, Malinaw Pastor. po, Pastora. Yes. Okay. Kasi nag-aalangan po ako dito sa isang headset. So, antindi talaga ang kaaway, pero God is good all the time. Siya po nagbibigay sa atin ng lakas at siya nagbibigay sa atin ng higit pa na katagumpayan dahil ayaw ni Lord na tayo ang ma-distract sa kanyang gawain. At pinagtatagumpayan talaga tayo ni Lord. Kaya sa oras na ito, okay lang, wala akong ah, camera. Nasa bahay kasi ako, hindi ko maiwan si Pastor kasi wala siyang kasama. So, medyo mahina yung internet namin. So, kumusta po ang bawat isa sa atin? Nandiyan po ba kayo? Lahat? Mabuti po. Okay naman, Okay. Pastora. Okay, sige, tayo po ay magsimula. Purihin ang Panginoon at meron na tayong bagong song leader. I hope talagang gagamitin pa siya sa Panginoon, hindi lang sa ating Bible study, kundi pati sa church, makita natin siya nagsasong lead din, kumakanta, sumasayaw pa. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Ating pag-uusapan sa oras na ito, introduction natin is how does God show He cares for me, for us? So sabi niya, God cares for you because He made you and He knew your name before you were born. So, kilala tayo ng ating Panginoon simula nang nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina. Sabi nga niya sa awit 71 verse 6, sa simula't mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. So, ito yung buhay natin araw-araw. So, paggising pa lang ng umaga, paano tayo inaarugan ng Diyos? How does God show He cares for us? Sa pamamagitan ng paggising ng umaga, tayo ay binigyan ng Diyos ng higit pa na kakayahan, bagong buhay, bagong kaanyuhan, bagong ganda, bagong gwapo, bagong puso, at bagong kalakasan. Ito yung pinapasalamatan natin ang Panginoon. And dito niya ipinapakita sa atin kung gaano tayo kahalaga at dito niya pinapakita sa atin kung paano tayo inaarugan ng Diyos, how He cares for us. Sabi nga niya, yes, you have been with me from the birth, from the mother's womb. When you cared for me, no wonder I am always pleasing you. So ito yung, ito yung sinasabi niya sa simula pa lang, sa awit 71 verse 6. Sa simula at mula pala, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tangi ikaw lamang, kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. So before lahat ng ating sa buhay natin ay pagising mo, ang Diyos pa rin ang ating pinupuri. Lord, thank you kasi inaluga mo ako. Salamat, Panginoon Diyos, kasi binigyan mo ako ng bagong kaanyuan, bagong mukha, bagong puso, bagong kalakasan, bagong ganda, bagong simula, puro bago. Kasi paggising natin, wag natin sasabihin na luma na or kasi bagong gising ka bagong nilalang ka ng Diyos paggising mo ng umaga. So, when you doubt this, sabi niya, stop looking for the care and miss the door of opportunity and blessing He has opened wide for you. So, minsan, nagda-doubt tayo na pag tiningnan mo ang kapaligiran, para bang, Lord, pagising ko, ganito na naman yung mangyayari sa buhay ko. Lord, ganito na naman yung mga ah, ganap sa buhay ko. So, pag nagda-doubt tayo, sabi nga niya, for you, stop looking for the care and miss the door of opportunity and blessing He has opened wide for you. So, may mga times na ito yung doubt natin, yung pag-aalinlangan natin sa Panginoon. Dito nagsisimula yung hindi nami-miss natin yung pintuan ng Diyos para doon sa mga oportunidad or opportunity sa mga pagpapala na very open wide. Sabi niya, napakaluwang ang kamay ng Diyos para hindi tayo tanggapin at hindi tayo arugain ng Panginoon. Sabi niya sa awit 78 verse 72, matuwid ang namamahala. Sige po, 78 verse 3, 72. 72. Matuwid na namamahala, mamamalakad at mahusay, lubos silang pinakalinga sa tulong niya at patubay. Meron na kasi akong ginawa na English-Tagalog. So, dire-diretso po ako kasi medyo maiksi lang po ito. Kaya baka abutin po tayo ng 10 o'clock.
Sabi niya, matuwid na mamamalakad na mahusay, lubos silang kinakalinga sa tulong niya at patubay. So ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Pag na-step out natin, yung doubt natin sa buhay natin, kasi bakit ako nagte-take ng medicine? Bakit ang dami kong mga maintenance? Bakit kailangan kong uminom ng ganito? Bakit kailangan kong pinapahalagan sarili ko? Bakit kailangan kong ganito gagawin ko pag-care ko sa sarili ko? Kasi kung hindi mo kinecare ang sarili mo, how much more kaya ang Panginoon? Kaya sinisimula pa lang, sabi niya, how does God show He cares for us? So dito natin makikita, doon sa mga bagay na ang dami natin katanungan, simula pa lang, nagtatanong na tayo sa Panginoon, very simple word na question sa Panginoon, pero ito ay matalinhaga kung nagtanong tayo sa Panginoon. Pero alam natin, sa puso, sa isip natin, na pag nag-doubt tayo, dumarating minsan yun. Sabi niya, when you doubt this, you stop looking for the care and miss the door of opportunity and blessing He has opened wide for us. So, ma-miss natin yung opportunity pag tayo nag-doubt. Higit sa lahat, yung paggising mo ng umaga, sasabihin mo na, Lord, ano na naman kaya mangyayari sa buhay ko sa araw na to? Ano na naman kaya? So, alam natin na inaaruga tayo ng Panginoon higit sa lahat. Kaya ito sabi niya, He cares for them with the true heart and lead them with a skillful hand. So sabi niya, ang pag-aaruga ng Diyos sa buhay natin ay totoo, nanggagaling sa puso. At ito'y nagdadala sa atin. Ano ba yung mga skillful sa mga kamay natin? Kumbaga, Lord, pagpalain mo ang aking kamay sa oras na ito, na lahat ng aking gagawin, ito'y pinagpapala mo. Then inaaruga mo ako, kinecare mo ako. So, when we think the positive way sa buhay po natin, nagiging positibo po lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. But when you start thinking doubting sa lahat, bakit ka umiinom ng gamot? Bakit ka kailangan mo mag-maintenance? Bakit kailangan kong gawin ito? Bakit kailangan kong magtinda? Bakit kailangan ko lahat yan? Tinatanong natin. Kasi there are times na hindi perfect ang ating isip. Nagda-doubt tayo. Doon sa namimiss natin yung opportunity na alam natin na very wide ang kamay ng Diyos para sa atin. Matthew chapter 6 verse 30. Introduction pa lang po ito. Matthew chapter 6 verse 30. 6:30. Sabi niya, kung dinaratnan ng Diyos ang damo na sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng iyong pananampalataya sa Kanya. So napakatindi ng Panginoon. Sabi niya, look for your life differently today. Paggising mo ng umaga, sabi niya, tingnan mo yung buhay mo. Napaka-iba. Iba yung kahapon, iba yung ngayon. Sariwa ngayon. Kasi araw-araw humingi ka ng sariwa. Para tayong, sabi niya, kung dinaramtan tayo ng Diyos ng damo na parang buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong para tayong mga wala tayo. Bakit? Kasi nga, nakikita natin yung sarili, hindi ko kaya ito, hindi ko kaya ito. Hindi ko naramdaman yung pag-aaruga ng Diyos para sa akin. Pero sinasabi ng Panginoon, look at your life differently today. What's your signs of His love and care? Sabi niya, tingnan mo yung buhay mo ngayon. Differently today. Araw-araw iba, araw-araw binabago tayo ng Diyos, araw-araw sariwa tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya sinasabi niya dito, ay liit ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kasi nga, may mga doubt tayo. Paggising mo na umaga, bakit kailangan kong gawin ito? Bakit kailangan kong gawin yan? Kasi there are times na, dahil sa kahirapan, lalo na ngayon, buong mundo or hindi lang Pilipinas, yung talagang nagpapanik dahil panic buying yung iba dahil sa gasolina na tataas, in-announce na ganito, ganyan. So may mga times na, sabi ko bakit may mga tao na talagang takbo sila ng takbo. Pagod na pero takbo sila ng takbo. Bakit? Hinahabol nila lahat ng isang bagay na hindi nila kayang habulin, kundi ang Diyos lamang ang pwedeng humabol nito at pwedeng magbigay para sa atin. Kaya lakihan natin ang pananampalataya, lalo na ngayon sa sitwasyon po natin sa buhay, higit sa lahat, na tumataas lahat ang bilihin. Paano na naman kaya kami? Paano naman ako ngayon? So, ever since, sabi niya, nandun tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, ating mga ina, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya that we are getting older, hindi pa natin makita? Yan sabi niya, look at your life differently today and want your signs of His love and care. Sabi niya, kung andam mo nga, sabi niya gano'n, pinapahalagan ng Panginoon, tayo pa kaya? Di pa ba? So, ang tema natin ngayon, introduction po yan. Ang tema natin ngayon is God's care for His blessing and God's care
for our wus or aba. Higit sa lahat. Sa Luke chapter 6 verse 20 hanggang 26. Lucas. Verse 20. Luke chapter 6. Chapter 6, 20 hanggang 26. Sabi niya po, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayo mga mahirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Dito po muna tayo sa 20. Sabi niya, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sa ibang version yan. So pag sinabi niya dito sa atin, blessed are those who are poor, for yours is the kingdom of God. Sino ba ang mapalad? Ang mga mayayaman o ang mga dukha katulad natin? Tayo hindi tayo nag-worried sa lahat ng bagay kasi alam mo na ang pag-aaruga ng Diyos ay nandyan lang. God's care for His blessings, sinasabi niya gano'n sa atin. Tayo inaaruga ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapala. Bakit kailangan mong magtanong pa sa Diyos? Kahit kailangan mong magtanong pa sa ibang tao na ganito, dapat ganyan, ganyan, ganyan. Hindi dapat tayo nagtatanong. May katanungan tayo sa puso, may katanungan tayo sa Panginoon. Pero mas higit pag na ang Diyos ang sumagot sa atin, baka bigla tayo mabulagta at sasabihin natin, oo nga, simula sa sinapupunan ng aking ina hanggang ngayon, inaaruga pa rin ako ng Panginoon. Ngayon pa kaya, kung kailan tayo tumanda, doon pa tayo nagtatanong sa Diyos na hindi tayo inaaruga ng Diyos, kulang ang pagpapala ng Diyos. Sabi nga niya, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayo mga mahihirap sapagkat kayo pinanghaharian ng Diyos. Mahihirap, hindi niya sinabi, mapalad ang mga mayayaman. Di ba ba? Cross reference niya is Matthew 25 verse 32. Kaya sinabi niya, 25 verse 32. Matthew 25:34, I'm sorry. 25 verse 34. Matthew 25 verse 34. Kaya't sasabihin ng hari ng mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Amen. Wala pa tayo sa mundo, pinagpapala na tayo ng Diyos. Wala pa tayo sa mga plano ng Panginoon, pero nakahanda na kung ano ang mas mabuti na gagawin ng Diyos para sa atin. Kaya sinasabi niya, kaya't sasabihin ng mga hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama. Sino ba ang mga pinagpapala ng Diyos? Tayo mga anak ng Diyos. Sabi niya, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. So nakaprepare na ang mga blessing ng Panginoon because God's care for us. Kung hindi tayo inaaruga ng Panginoon, malamang tayo, balubaluktot or bali-bali ang mga buto natin sa kahahanap buhay, bali-bali ang mga kamay natin sa pag-aalala or mga isip natin, napupurol na yung mga isip natin. Bakit? Kasi iniisip natin, walang nag-aaruga sa akin, walang nagke-care sa akin, walang gumagawa sa akin ng ganito. Kasi mismo sa sarili mo, pinanindigan mo, para bang umiinom ka ng gamot. Itong gamot na ito, kung hindi mo pinagpe-pray yan, hindi daluyan ng pagpapala, ng kagalingan ng Panginoon. Inom ka lang ng inom, intake ka lang ng intake ng mga gamot. Hindi mo alam na pwedeng gamitin ng Panginoon ang mga gamot na yan para ikaw ay gumaling. Because pinagpe-pray mo, Lord, gamitin mo daluyan ng pagpapala. Ito yung pagpapala mong blessing. Bakit kailangan natin pag uminom ng gamot? Dito natin makikita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito natin makikita yung pagpapala ng Diyos para sa atin. Kung sa kabila ng lahat na may maintenance ka ng gamot, sa kabila ng lahat na meron kang iniinom ng mga gamot, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi yun ang paraan ng Diyos para lalo tayo na lumapit at lalo mararamdaman natin kung gaano tayo kahalaga sa pagpapala at biyaya at pag-aaruga ng Diyos para sa atin. Paano tayo pagkakatiwalaan sa maliit kung sa malaki, kung sa maliit hindi tayo kayang pagkakatiwalaan? So ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So una po is, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo.
Walang ibang pwede maghari sa atin. Huwag tayong magiging marupok. Higit sa lahat sa mga sinasabi natin na, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Marupok ka kasi sinasabi mo sa sarili mo, kaya mo yan. Pero without God, we are nothing. Wala ang Diyos, wala tayong kayamanan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mundo natin. Kahit napakadaming pera natin, kung wala ang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na ipagmamalaki ko, pinagpapala ako ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, blessed are those who are poor. Hindi sinabi rich. Tandaan natin. Hindi niya sinabi mayaman. Ang sinabi niya, mapalad ang mga dukha. Walang ibang inaasahan sapagkat ang Diyos ang magkahari sa inyo. So dito, sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan natin kumapit sa Diyos. Kailangan natin panghawakan ng Panginoon. Kailangan natin damhin yung pag-aaruga ng Diyos sa ating buhay. Kasi sinasabi ng Panginoon, sabi niya, look at your life differently today. Laging sinasabi ng Panginoon yan. Bakit ko i-share ito kung hindi ginawa ng Diyos sa buhay namin? Paggising mo ng umaga, sabi ko, Lord, lalakad, lumalakad si Pastor, lalakad. Kasi kiniklaim ko na lalakad siya. Gagaling siya dahil kiniklaim ko na gagaling siya. Kung sinasabi ko, Lord, ganito yung para manlulupay-pay ka, hindi mo nire-renounce ang bawat gusto mong gawin ng Diyos, ganun talaga ang mangyayari. Pero pag the more na nire-renounce mo at nakikita mo, sabi niya, look at your life differently today. Lagi sinasabi ng Panginoon sa akin, tingnan mo yung sarili mo, sabi niya ganun. Tingnan mo yung sarili mo. Sabi niya ganun, araw-araw iba, araw-araw binabago ka ng Diyos, araw-araw pinagpapala ka ng Diyos, araw-araw pinapalakas ka ng Diyos, araw-araw binibigyan ka ng talinong lakas para magampanan mo yung bawat sitwasyon sa bawat isang araw. Ganun kaaruga ang Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya, what's your signs and His love and care? Sabi niya, panuurin mo kung ano yung galaw ng Diyos. Ano yung signs and wonders na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa atin. Kaya sinasabi niya, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang magkahari sa inyo. Wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa po sa Lucas chapter 6 verse 21. Sabi niya, blessed are those who are hunger now, for you will be satisfied. Blessed are those who weep now, for you will be loved. Ano po sabi? Mapalad kayo mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyan kagalahan. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kasi ito mismo yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, bakit kailangan natin bilang isang anak ng Diyos, mapalad kayo mga nagugutom. Hindi nagugutom physically, kundi talagang spiritually nagugutom tayo, sabik tayo sa presensya ng Panginoon. Araw-araw, lalo na pag dumadaan ka doon sa tulay ng hirap na akala mo ikaw lang mag-isa, yung hirap na talagang tinitingnan mo yung sarili mo na, Lord, ako lang yata nakakaranas ng ganito. Ako lang yata. Pag dineclare mo na ikaw lang talaga yun. Pero pag sinasabi mo, sabi ng Panginoon, mapalad ako na nagugutom ngayon. Nagugutom ako sa habag, paghipon ng Diyos, pagbabago ng Diyos sa akin. Ganun na lagi natin dineclare sa buhay po natin araw-araw. Sabi niya, mapalad. Ako binabaliktan ko lagi, mapalad ako na nagugutom ngayon. Dahil gusto ko na puspusin ako ng banal na Espiritu ng Diyos. Gusto ko busugin ako. Physically, spiritually talaga. Spiritually gusto ko busog na busog yung isip ko, yung puso ko sa Panginoon. Ayokong magutom higit sa lahat. Kasi pag gutom ang spiritual mo, lahat yan bagsak. Kaya sabi niya, mapalad ako. Lagi kong sinasabi, mapalad ako na nagugutom ngayon sapagkat ako bubusugin ng Diyos. Ginaganyan, binabaliktad ko. Kiniklaim ko na ako ito sa bawat salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, mapalad ako na tumatangis ngayon sapagkat ako'y bibigyan kagalakan ng Diyos. So napakabuti ng Diyos. Ganun katindi ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Lately talaga, for last how many years, and then last year hanggang ngayon, sabi ko, Lord, hindi ko sinabi na sa Panginoon na talagang this is a suffering. Hindi ko sinasabi or hindi ko binibigay sa Panginoon na, Lord, ang tindi ng suffering sa amin. Sabi ko, Lord, thank you sa mga challenges sa buhay namin. Kasi kung wala ang challenge, hindi ako magiging mapalad at hindi ako nagugutom kasi hindi ako mapalad. Dahil sinasabi ko na, Lord, mapalad ako, gutom ako,
Kasi hindi ko tinetake yung problema as a problem. Tinetake ko yung problema as a challenge bilang isang anak ng Diyos. Bakit ko tina-challenge ang sarili ko? Kasi kung hindi ko tina-challenge ang sarili ko, sabi niya, paano ako magiging mapalad? Sabi niya, mapalad kayo. Sabi niya, mapalad ako na tumatangis ngayon. Bakit? Ito dinideclare ng Diyos sa buhay natin. Mapalad tayo. Sabi niya, sapagkat kayo bibigyan ng kagalahan. Sino nagbibigay? Ang Diyos ng kagalakan. Bakit sinasabi niya, mapalad tayo? Imbes, ano ba naman yan? Bakit mapalad ako? Nagugutom na nga ako. Mapalad pa ba yun? Sa mga worldly, kaya nilang sabihin yun. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Diyos, I challenge everyone talaga. Nababalik na rin natin lagi, mapalad tayo na nagugutom. Ako, lagi kong sinasabi sa Panginoon yan. Kasi ako yung kumakausap sa Diyos, ako yung nagsasabi sa Diyos, at alam ko, sabi nga niya dito sa Matthew chapter 5 verse 4, blessed are those who are mourn, for they will be comforted. So sabi niya, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Sabi nga niya, ano magdadalamhati? Hindi lamang yung namatayan ka, hindi lamang doon sa mga sitwasyon mo, kundi sabi niya, blessed are those who mourn. Sabi niya, mapalad ang mga nagdadalamhati. Saan tayo nagdadalamhati? Kasi kasama natin ang Diyos. Nagdadalamhati tayo sa hirap ng buhay. Nagdadalamhati tayo doon sa mga bagay na ngayon natin nararanasan. Tumaas ang gasolina, tumaas lahat, tumaas ng mga ganito. Lahat, iintindihin natin ang bawat presyo. Pupunta ka sa grocery, ang sardinas ngayon is nasa 30 plus yata. Dati ganito lang, 18 pesos, 20 pesos. Bakit ngayon ganyan? Nagdadalamhati tayo sa buhay natin dahil sa pagbabago ng mundo natin. Pero ang Diyos, sinasabi nga niya, sabi niya, mapalad ang mga nagdadalamhati. Kasi kung iintindihin mo lahat ng problema, iintindihin mo lahat, hindi mo na iisipin na ikaw ay inaaruga ng Diyos. Hindi mo na titingnan yung buhay mo na sabi nga niya, differently today, for your sign and His love and care. Hindi na natin mararamdaman yun. Bakit? Nagdadalamhati ka sa problema mo. Nagdadalamhati ka sa kahirapan mo. Nagdadalamhati ka sa lahat ng bagay. Buti pa sila ganito. Buti pa sila, marami silang ganito. Buti pa sila, tinitingnan natin sila. Kaya paano natin hindi mararanasan yung pagdadalamhati kung hindi tayo nakatuon sa Panginoon? Kaya sabi niya, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Naaliw tayo ng Panginoon sa kabila ng lahat. Huwag mong sasabihin na ang Diyos ay talagang konti lang yung tingin niya sa akin. Hindi, napakaluwag ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Higit sa lahat, sabi nga niya, yung sabi nga niya dito sa una na sa introduction natin, sabi niya, when you doubt this, you stop looking for the care and miss the door for the opportunity and blessing He has opened wide for you. Kaya yung doubt natin, sabi nga niya, yung pagdadalawang isip natin, yung pagdadalamhati natin, ito yung nagdudulot sa atin ng mga misunderstanding sa buhay. Ito yung nag-uudlot sa atin sa mga bagay na, bakit ganito? Bakit nangyari sa anak ko ito? Bakit pinagdadaanan ko ito na hindi ko dapat pagdaanan? Bakit nangyayari ang ganito mga bagay? Bakit hinuhusgahan ako ng mga tao? Bakit ganito yung ginagawa ng mga tao laban sa akin? Nagdadalamhati ka kasi hindi mo pa natutunan na ipaubaya ang pag-aaruga ng Diyos sa iyong buhay. Matthew chapter 5 verse 6, sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Pagkatapos mo magdalamhati, bubusugin ka ng umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Bakit? Nakita mo na yung pag-aaruga ng Diyos sa iyong buhay. Nakita mo na sa bawat gamot na iniinom mo, dadaluyan ng Diyos ng pagpapala para ito'y gagaling ka sa pamamagitan ng mga gamot na yan. Sino ba tao na hindi umiinom, walang maintenance? Lord, I trust you, hindi na ako iinom ng gamot kasi nagtitiwala ako sa iyo. May mga bagay, may mga times na gagamitin ng Panginoon, yung mga gamot na yan, para ito ay daluyan ng kagalingan ng Panginoon para sa atin. Parang kami, sabi ko, Lord, ang dami namin gamot ni Pastor. Pag umiinom siya ngayon ng gamot, namamagay yung paa. Pag hindi siya umiinom ng gamot, hindi namamagay yung paa niya. So sabi ko, pinakamahalaga sa puso mo at saka yung sodium and then potassium yung iinumin mo. Sabi ko, stable. Sabi ko, Lord, ang galing ng Panginoon.
Ibig sabihin, sabi ko, Lord, natapos na yung mga gamot natapos na yung mga gamot, tinapos na ng Panginoon. Lahat na yan, sabi ko, umepekto na sa katawan mo na hindi mo na kailangan. Dahil ito yung mga pagpapala ng Panginoon para sa iyo. Sabi niya, sabi niya, mapalad naman ang gugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be healed. Ibig sabihin, sabi niya, yung pagdadalamhati natin, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Nagugutom tayo, nauuhaw tayo, sinasaliksik natin pa rin ang salita ng Panginoon. Hindi natin iniiwan ang Diyos, hindi natin hinahayaan na ang Diyos ay mawawala sa atin, or hindi natin hinahayaan na mismo ang Diyos ay maglalaylo sa atin. Mismo tayo, nararanasan na natin kung paano tayo bubusugin ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55 verse 1 and 2. Sabi nga po niya dito, sabi niya, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig kayo mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit rin dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Ano ang pinakamasarap na pagkain? Presensya ng Panginoon. Ano ang pinakamasarap na pakinggan, kasiyahan ng isang tao? Kasama natin ang Diyos. Ano yung pinaka mainam na hindi mo kayang gastusin at hindi mo kayang bilhin? Yung pagmamahal at habag, pag-aaruga ng Diyos para sa atin. We spend a lot sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Sabi niya, bakit kayo gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Tulad yung mga gamot. Bakit kailangan ko bumili ng gamot? Kasi ginagamit din ng Panginoon yan. Kung wala ang gamot, hindi tayo naggagamot, sumunod ka sa patakaran na, bawal ito, wag mong kainin. Bawal to, wag kang magpuyat. Pero anong ginagawa natin? Lahat ng bawal na pinagbabawal ng doktor, ginagawa natin. Tapos saka at the end of the day, sasabi mo, bakit ako umiinom ng gamot? Bakit kailangan kong gawin ito? Bakit kailangan kong mag-exercise? Bakit kailangan ko yan? Bakit sumasakit ang tuhod ko? Sumasakit lahat ang katawan ko? Kasi kakulangan natin. Higit sa lahat. Hindi natin nararamdaman yung tunay talaga na pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, bumili kayo ng alak, gatas na walang salaping pambayad. Libre pag humingi tayo sa Diyos. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Kasi we're spending a lot of money na hindi ito kailangan pero ginagamit natin. Ba't hindi tayo magtiwala sa Diyos? Sabi niya, bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Totoo yan. It's a matter of talagang choices sa buhay natin. Gusto mo maging masaya ka sa presensya ng Panginoon? Tingnan mo ang Diyos. Hawakan mo ang Diyos. Nakabukas ang Panginoon sa bawat sitwasyon natin. Nakabukas ang pintuan ng Diyos. Very wide open ang Panginoon para sa atin. Kaya sinabi niya, mapalad tayo, wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi yung bakit mapalad tayo, kasi naramdaman natin yung pag-aaruga ng Panginoon para sa atin. Sabi nga niya dito sa atin, sabi niya ganun, how does God show His care for us? Sabi niya, God cares for you because He made you and He knew you before you were born. Alam na natin na inaruga tayo ng Panginoon. Ano pa ang mga bagay na masarap sa mundo? Walang masarap sa mundo. Masarap sa mundo yung kapiling natin ng Diyos. Masarap sa mundo yung alam natin na ang Diyos mismo ang nagbibigay para sa atin. Yung sarap ng buhay natin na kinakanta natin na ito'y nanggagaling sa Diyos. Wala na tayong iba na pwedeng inaasahan sa lahat, kundi ang Diyos. Sabi nga niya dito, sabi niya, wine and milk, sabi niya, God's salvation for its blessing. Ito yung mga pagpapala ng Panginoon. Bakit sinasabi niya dito sa atin? Sinasabi niya sa Isaiah chapter 1,
Bakit kailangan mo bumili ng mga bagay na hindi karapat-dapat? Kasi para gusto mo makita yung substance ng Panginoon para sa atin, yung pagkaiba ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, pag sinabi mo na, I care for you, pinaaruga ka ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Kasi ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Bakit sinasabi niya, bakit sinasabi ng Panginoon sa atin na magtiwala tayo, mapalad ang mga aba, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos? Bakit? Ang mayayaman ba? Sinasabi ba nila, Lord, salamat sa blessing namin, kayamanan namin. Hindi, bihira lang ang mayayaman na marunong magpasalamat sa Diyos. Bakit sinabi niya, mapalad ang mananggugutom na uuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Diyos. Dito tayo pinagpapala ng Panginoon. Kaya ang Diyos, walang iba na nagmamahal sa atin. Walang iba kundi yung presensya ng Diyos. Kaya nga minsan pag sinasabi mo, bakit mapalad ako? Because we are chosen by God to worship, to glorify His body, to glorify His name. Sa kabila ng lahat na pinagdadaanan natin, inaaruga tayo ng Panginoon. Pag titingnan mo ang buhay mo, sabi nga niya dito sa atin, look at your life differently today. Pag tinignan mo yung sarili mo ngayon, ibang-iba sa nakaraan. Ibang-iba kahapon, ibang-iba ngayon. Bukas iba naman. Kung mas higit ngayon, mas hihigitan pa ng Diyos na iba ang buhay mo bukas. Pangatlo, sabi niya sa verse 22 sa Lucas. Balik tayo sa Lucas chapter 6, verse 22. Blessed are those, Lucas 6:22. Sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapupuotan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibilhan tangang kayo ay masama. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapupuotan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangan kayo ay masama. Nangyari sa amin po dito sa Planas yan. Ang dami mga kaibigan na hindi mo na kaibigan mo noon, nung kailangan mo ang tulong, pero ngayon hindi mo na sila kaibigan. Kasi dito sinusubok ng Panginoon, kung talagang nagtiwala ka na ang Diyos ang mag-aaruga sa atin, kayang-kaya niyang gawin ang lahat yan. Sabi ko, ay, hindi ko kailangan ang tao para mag-aruga sa amin. Hindi ko kailangan ang presensya ng isang tao kung kukwestiyonin ka, or pagbibintangan ka, o lalaiting ka, o pagtatabuyan ka. Dahil sa paglilingkod, oy, Kristiyano ka pa naman din, pero bakit gano'n? Eh, Kristiyano ka pa naman din, pero bakit ganyan yung buhay niyo? Kristiyano ka pa naman din, para bang akala nila ang Kristiyano ay 100% walang kasalanan. Tao pa rin tayo, nagkakasala tayo. Di po ba? Kaya sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapupuotan kayo. Nangyayari sa amin. Sabi ko, Lord, wala kang ginawang mabuti sa kanila. Sabi ko, Lord, hindi ako mabubuhay sa mga sasabihin nila. Hindi uusad ang aking pananampalataya kung sila'y pakikinggan ko. Hindi ako mag-grow kasi titingnan ko sila. Sabi ko, Lord, hindi ko sila titingnan dahil ikaw ang titingnan ko. Kaya lumalakas ang loob ko. Sabi ko, lumalakas ang lahat at na binubulag mo, Panginoon Diyos, yung aking mata para hindi ko makita. Binubulag mo at binibingi mo ako para hindi ko makita kung ano man yung mga, or marinig kung ano mga panlalait ng mga taong walang Diyos sa kanilang mga puso. Lagi ko sinasabi sa Panginoon yan. Kasi pag once na nakinig ka, once na tinignan mo sila, kawawa ka. Spiritually, kawawa ka talaga. Doon magsisimula na yung nadadown mo na yung sarili mo. At sasabi mo, Lord, paano ako magiging mapalad bilang isang anak mo? Na kinapupuotan nila ako. Pinagtatabuyan nila kami. Ganun na nangyari noon sa amin. From rejection to accepted. Ganun ang naranasan namin dito. From nothing to something. Walang-wala kami. Pinagtatawanan niya, oh, Kristiyano pa naman sila, wala silang mga sasakyan. Eh, Kristiyano pa naman, ganyan ba yung mga anak ng Diyos? Ganito, ganyan, ganyan. Ang dami na sinasabi sa amin. Pero sabi ko, Lord, mapalad akong aba. Wala akong ibang inaasahan kundi ikaw. Mapalad ang mga dukha, sabi ng Panginoon. Isa ako dun, sabi ko, Lord, isa ako dun sa mga dukha. Wala akong ibang inaasahan kundi ikaw. Anihin ko ang karangyaan na buhay. Aanihin ko yung sinasabi nila kung wala ka naman sa buhay ko. Na hindi mo ako inaaruga.
At hindi mo ginagawang bago yung buhay ko araw-araw. At hindi mo sinasariwa ang bawat sitwasyon ko at pangangailangan ko sa bawat araw. Kaya lagi ko sinasabi sa Panginoon, mas higit na mapalad ako kaysa mga taong gumagawa. Pinagbibintangan kami ng masasama. Kami mapalad kami bilang isang anak mo at pinili mo. No matter the challenge, sabi kong ganun, kahit ano yung mga challenges na dumating sa buhay namin, alam ko at paninindigan ko na ikaw lamang, Panginoon, ang mas higit sa aming buhay kaysa mga gagawin ng mga tao laban sa amin. Kaya pinapanindigan ko yun. And then sabi ko, Lord, I surrender. Ibibigay ko sila sa iyo. Dahil alam ko, yung pag-aaruga mo sa akin ay mas higit pa. Hindi ako iniluwal sa mundong ito na hindi mo ako pinili. Binigyan mo ako ng buhay sa mundong ito kasi pinili mo ako. Minahal mo ako. Kung magrereklamo ako sa buhay ko, hindi ako magiging mapalad bilang isang aba at anak ng Diyos. Pero ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang nagbigay ng bagong buhay, at ang Diyos mismo ang nagpapalakas sa akin. Sabi nga niya sa John chapter 9 verse 22, ganun ang sinabi sa kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisa ng mga Hudyo ang tiniwalag sa sinagoga ang mga ninuman nagpapahayag na si Jesus ay Kristo. Totoo yan. Tayo mismo na pag sinasabi natin, oo, sabi ko, pinapangalandakan ko na ang Diyos, si Kristo, ay Diyos ng mga Diyos. Siya ang aking Diyos, hari ng mga hari. Siya nagbibigay sa akin ng lahat. Pagtatawa-tawanan ka lang, sige nga. O bakit nagkakasakit yung asawa mo? Ganon ang challenge sa buhay namin ngayon. Eh bakit si pastor ganito? Kung talagang totoo na ikaw ay anak ng Diyos. Ang daming challenges, pero hindi ko pinapansin yan. Dahil alam ko na masigit ang Diyos na dakila. Kung pinapahayag ko mismo ang Diyos sa aking buhay, dinadakila ko, hindi ako nakikipagkaisa sa mga tao na walang ibang ginawa, kundi mapanghusga, mapanglait. Yung parang tinetest nila yung faith mo na, sige nga, kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya sige nga, tingnan ko nga kung talagang ikaw ay talagang totoo sa Diyos. Alam mo, ang Diyos mabuti sa lahat. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit ano man ang gagawin, iisipin ng mga tao. Wala akong pakialam. Sabi ko, wala akong pakialaman. Ang papakialaman ko sa buhay namin, sabi ko, papangalandakan ko na ang Diyos ang siya nagbibigay ng kagalingan sa aking asawa, kagalingan sa aking katatagan sa amin. Kasi kung wala ang Diyos, sabi ko, baka nagpababarangay na tayo. Baka inag-away na tayo. Pero dahil sa Diyos, sabi ko na nagbibigay ng pagpipigil at nagbibigay ng sinasabi niya sa akin, mapalad ako dahil pinili ako ng Diyos. Ikaw, pinili ka ba ng Diyos? Hindi sila kumikipo. Ang daming challenges na nangyayari sa buhay namin. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang mag-glorify sa buhay namin. Hindi kami. Kundi ikaw mismo ang mag-glorify sa buhay namin. Ikaw ang gumawa, ikaw ang nagbigaw, ikaw din ang magtanggol, at ikaw din ang katagumpayan namin. Dito sa plana, sabi kong ganon, I declare, sabi kong ganon, hindi mo kami iniwan. Through sa mga messenger mo na ipinapadala mo, through sa mga nag-chat-chat positibo, sabi kong ganon, at through doon sa mga pangitain na ipinapakita mo, sabi ko, panindigan ko na ako'y pinili mo bilang isang anak mo. Mapalad akong aba. Wala akong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil ang pag-aaruga ng Diyos sa atin ay higit pa sa buhay natin. Higit pa sa araw-araw na lakas. Kung malakas ka, kaya mong gawin ang gawain mo sa loob ng isang araw sa buhay. Pagod na pagod ka, pero never na napapagod tayo sa pagpupuri at pagpapahayag ng kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Pagod ka physically, pero spiritually, hindi tayo napapagod sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi niya sa John 15:21, subalit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kinikilalang nagsugo sa akin. Totoo yan. Lahat tayo bilang pinagdaanan natin ito. Lahat tayo bilang isang Kristiyano, pinagtatawanan nila tayo, sinasaktan nila tayo, inaalipustan nila tayo. Pero ano ba ang katatagan natin? Mismo ang Diyos ang nag-aaruga. Mismo ang Diyos ang nagtatagumpay sa buhay natin. Mismo ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng lakas ng loob, tapang para mapagtagumpayan natin. Hindi ko pinapatulan kung ano man sinasabi ng tao. Sige nga, para ba susubukan mo? Sige nga, bakit ganyan si pastor? Sige nga, bakit ganyan asawa mo? Sige nga, bakit ganyan? Ang dami na lang sinasabi na ganyan. Pero sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng magsalita. Ibibigay ko sila sa iyo. At alam ko, yung mga bibig nila,
tatahimik na yan pag naranasan kanila sa kanilang buhay. Pag dineclare ko ang isang bagay, nangyayari. At nagpupuri ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pinupuri kita. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Kaya talagang sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako. Meron, habang nagmuni-muni ako sa Panginoon, naririnig ako talaga na I surrender na kanta yon. Sabi ko, Lord, talagang umiiyak ako nung pinapakinggan ko yun. Kasi sabi ko, Lord, intindi naman ang message na ito. Piniplay ko yon everyday, araw-araw yan. Naglalaba ako, naglilinis ako, nakaplay. Talagang inulit-ulit ko. Sabi ko, Lord, nung una hindi ko maintindihan yung pangalawa, pangatlo, sabi ko, Lord, yung pangatlo, pang-apat, sabi ko, naguhugulgul ako sa Panginoon. Bakit sabi ko, Lord, pag sinorender mo mga tao, sinorender mo lahat, yung challenges sa buhay mo, doble-doble ang pag-iingat ng Panginoon para sa atin. Ano man ang gagawin nila sa atin, hindi sila magtatagumpay. And I declare, awit 91, everyday sa buhay po namin. Awit 27 at 97, yan lagi araw-araw, dinideclare ko sa bahay namin. Dinideclare ko kahit saan ako pumunta. Sabi ko, Lord, antindi, Panginoon Diyos. Nanlamig ako, sabi kong, meron akong ka-share, nag-sharean kami. Sabi ko, naranasan ko yung, nagtanong sa Panginoon, naranasan ko yung, nanlamig ako, pero nire-recharge ako ng Panginoon. Bakit? Pinaparamdam ng Diyos kung gaano siya kabuti sa bawat sitwasyon. Kung gaano tayo kahalaga sa kamay ng Panginoon. Umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, itong mga challenges na ito, sabi kong ganun, minsan hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko alam kung paano ko ito itutuwid yung sarili ko. Hindi ko kayang ituwid ang sarili ko. Pero mismo, Panginoon, ang mga salita mo ang magtutuwid sa akin. At ipapakita mo mismo sa akin kung gaano gaano ka makapangyarihan sa aking buhay. Kung titingnan po natin, sabi ko, Lord, tahimik ako, wala akong pinopost, wala akong mga kung ano-ano sa Facebook. Sabi ko, Lord, gusto ko yung, ikaw mismo yung magbigay sa akin. Pag nag-i-scroll ako, ang dami-dami mga verse na binibigay ng Panginoon. Ini-screenshot ko yun, sinusulat ko, iniiyak-iyak ko sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa mga salita mo. Pero ang mga salita ng Diyos, napakasakit. Tumatagos sa kaibuturan ng aking mga buto. Laman ng aking buto. Lord, para sa akin ito, tinatanggap ko. Sa bawat acceptance, ito ay pagpapala ng Diyos. Paano natin masasabi na tayo pinagpapala ng Diyos kung hindi natin pinapasalamatan ang Panginoon sa kabila ng lahat na pinagdadaanan natin? Kailangan mo ba maging masaya ka bago mo pasalamatan ng Diyos? Kailangan pa ba na may pera ka bago mo sabihin na, Lord, thank you kasi pinagpala mo ako? Hindi. Sa bawat salita na tumutusok sa puso natin, Lord, ako tinataas ko yung kamay ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you. Salamat sa mga salita po. Napakasakit, pero magtutuwid sa akin. Magigising ito sa akin. Kasi pampalad ako bilang isang anak mo na yung pinili sa araw na ito. Salamat sa mensahe mo para sa akin ito. Hindi ko sinabi, ay para sa kanila yan. Lahat ng mensahe ng Panginoon, hindi accidentally na scroll mo yung cellphone mo at mensahe na yan para sa iyo. Kasi gagamitin ng Diyos para tayo ay lumakas. Isaiah chapter 51 verse 7, sabi niya, ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa aking nakinig. Kayo lingkod ko at tagapag-ingat ang aking kautusan. Hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o manupaypay man lang o kung lalaitin kayo. Totoo yan. Sabi nga, naranasan ko ito pero sabi ko, bakit ako? Bakit ako makikinig sa kanila? Bakit kailangan akong matakot? Hindi ako dapat manupaypay. Kahit laitin nila ako, sabi ko, Lord, hindi dapat ako matakot, hindi dapat ako panghihinaan ng loob kasi alam ko nandyan ka para sa akin. Hindi mo ako iniiwan, hindi mo ako pinapabayaan. Nandyan ka lagi para sa akin. Number 4, sabi niya ganun, rejoice in what the day and reap for joy because great is your reward in heaven. For that is how their fathers treated the prophet. Verse 23 sa Lucas chapter 6. Magala kayo at tumalon sa tuwa kung ang mangyayari sa inyo sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Mapalad tayo bilang isang anak ng Diyos. Rejoice in the day and reap for joy. Sabi nga, maggalak tayo, tumalon tayo sa tuwa. Kasi nga, pinagtatagumpayan tayo ng Diyos. He cares for us.
Yung para bang pag-aaruga mo, yung pag-aalaga mo sa sarili mo, pag may sugat ka, ginagamot mo yung sugat mo. At pag nilagyan mo ng something na betadine or something na gamot na mahapdi, masakit yun, kumikirot-kirot yun. Pero mas higit pa ang pag-aaruga ng Diyos sa mga sugat, sa puso, sa isip natin. We are broken vessels. Pero pag once na inayos tayo ng Panginoon, once na nagpaayos tayo ng Panginoon, lahat yan, walang lamat, walang pekas, walang peklat na iiwan ng Panginoon para sa atin. Ay sabi niya, maggalak kayo sa tuwa. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 12, sabi niya, magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So ito yung cross-reference ng ating Lucas chapter 6 verse 23. So ito yung sinasabi ng Panginoon, masaya kayo, magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Hindi ang gantimpala sa lupa ang makakamtan natin, kundi sa langit. Dito natin makakamtan yung talagang kasiyahan, yung freedom, yung will ng Panginoon para sa buhay natin. Pangalima, sabi niya gano'n, sa verse 24 sa Lucas, chapter 6. Sabi niya, but woe to you who are rich, for you already received your comfort. Sabi niya gano'n dito. Ngunit kahabag-habag kayo mga mayayaman ngayon sapagkat matatamasa ninyo ang kaginhawaan. Sabi niya gano'n, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang ginhawa sa lupa, ginhawa sa mundo. Lahat yan, tayo nagsasuffer tayo. Oh Lord, ang hirap, wala akong pambili niyan, buti pa yung mayaman. Sabi nga niya, ngut kahabag-habag ang mga mayayaman ngayon. Kasi natamasa na nila yung kaligayahan, yung ginhawa ng buhay. Tayo, ang tinatamasa natin dito is yung relasyon natin sa Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos, yung hindi natin sasabihin na hirap tayo, mahirap tayo, kasi mapalad ang mga aba. Tandaan po natin. Hindi sinabi niya, mapalad ang mga mayayaman. Bakit sinasabi niya, ngunit kahabag-habag kayo mga mayayaman ngayon? Nakakaawa sila, wala silang Diyos na tinatawag. Hindi sila mapalad katulad natin ng mga dukha. Tinamasa na nila, kinuha na nila yung ginhawa ng buhay. Sa ngayon, hindi sila naghirap katulad natin, hindi sila namamroblema kung ano yung mga pwede nilang gawin, bilhin o ano man, spend nila. Tayo, umaasa tayo sa biyaya at habag ng Diyos. Umaasa sila sa yaman nila. Paano sila kumikita? Paano sila mag-spend ng bawat milyon sa isang araw? Tayo, ang ini-spend natin, panalangin sa Panginoon, humingi sa Panginoon. Yun ang tinatamasa, yun yung ginagawa natin araw-araw. Yun yung kinukuha natin sa Diyos araw-araw. Yun yung ibinibigay natin sa Diyos araw-araw. Hindi tayo, bibili ako nito, balalabas ako, bibili ako. Hindi. Laging bago ka bumili, Lord, yung biyaya mo, yung pagpapala mo. At alam mo ba, na talagang sa bawat sitwasyon na dineclare mo, gagawin ng Panginoon para sa atin. Wala tayong ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Kaya mapalad tayo bilang isang anak ng Diyos. So sabi niya sa James chapter 5 verse 1, sabi niya, pakinggan ninyo ito kayong mayayaman, tumangis kayo at magulgul dahil sa kapighati ang darating sa inyo. Tingnan niyo ang mga mayayaman. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi hindi mo ako pinayaman, hindi ako katulad nila. Eksakto lang yung buhay na binigay mo para sa amin. Sabi niya, bulok ang mga iyong kayamanan at kakainin na ang mapanirang insekto ng iyong mga damit. Ano man karangyaan ang meron sila, masisira at masisira yan. Walang ititira ng insekto sa kanilang mga damit. Tayo, simple lang ang buhay natin. Meron nga tayong, uso nga ngayon yung made in UK, di ko ba? Pag made in UK, alam mo kung ito yung kakayahan mo, pero bakit hindi natin itinakahiya? Kasi yun ang kakayahan natin na pinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Sasabihin natin, hindi, anak ako ng Diyos, kailangan bumili ako ng branded na mga damit. Anak ako ng Diyos kasi kailangan ko ito. Yung meron bang anak ng Diyos na naghihirap? Huwag nating hamunin ng Diyos. Pag pinaranas ng Diyos yun, yung kayabangan natin na yan, baka ibababa ka at hindi mo maranasan o matamasa man lamang sa buhay mo yung kaginhawa na pinagkakaloob ng Diyos. Baka katulad ka nitong mga mayayaman na nabubulok ang kanilang mga lahat, na sinisira ng insekto lahat ng meron sila. Wag natin, anak ako ng Diyos.
Punong-puno yung ref namin, punong-puno yung bahay namin ng ganito, punong-puno ng ganito. Anak ako ng Diyos. May anak ba ng Diyos na mahirap? Huwag natin ganun. Huwag natin ipagyabang na tayo anak ng Diyos kung mayabang ka nga lang. Ipagyabang mo na ikaw ay anak ng Diyos sa simpleng pamumuhay. Walang nasasayang na kahit anong pinagpapagalan mo sa bawat isang araw. Kasi sa bawat pinagpapagalan mo sa bawat isang araw, nanggagaling sa Diyos yan. Kailangan natin panghalagahan yan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Ito yung, kaya nga pumapasok dito, sabi niya, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi niya, for the love of money is the root of all kinds of evil. Dito, hindi dapat natin ito mananahan sa ating buhay. Kristiyano ako, anak ako ng ganito, anak ako ng Diyos, kailangan meron akong ganito. Anak ako ng Diyos, kailangan ko yan. Hindi natin ipagyayabang kung ano ang meron tayo sa bahay. Pagmamayabang mo kung gaano kakatapat sa iyong paglilingkod. Sa kabila ng kapighatian na pinagdadaanan mo sa buhay, doon mo makikita na talagang iba ang Diyos pag kumilos sa buhay mo. Sa material na bagay, huwag tayo magyabang. Meron akong ganito sa ref. Meron kaming ganito sa bahay. Meron kaming ganyan sa bahay. Huwag natin ipagmamayabang. Wala tayo dapat ipagyabang sa mundo natin. Lahat ito ay hiram sa Diyos. Kaya nga, sinisira ng pera ang lahat pag may pera. Kaya sabi niya, katulad nga ni Lazaro, Lucas chapter 16, sabi niya si Lazaro, ang mayaman, ano ba ang pinagpapala ng Diyos? Yung mahirap, yung si Lazaro, hindi yung mayaman. Kasi ang dami na niyang tinamasan na niya ang kasiyahan niya sa mundo. Pero si Lazaro, hirap, pero mapalad siya, katulad natin. So dito natin nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat pagpapala. Mas madaling sabihin o maranasan sa isang sitwasyon sa buhay natin, yung sinasabi natin na God is good, God is great, pero hindi mo matatamasa, God is good and God is great. Kasi lagi mo sinasabi, buti pa siya, meron siyang ganyan, buti pa siya, bakit kaya siya, bakit hindi ako inaarugan ng Diyos? Marami tayong mga question mark na gano'n. Bakit umiinom ako, nagme-maintain ako ng gamot? Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit marami namumuhi sa akin? Bakit marami nagagalit sa akin? The more na dinideclare mo na marami, kadami talaga yan. Pero pag once na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you. Sino-surrender ko lahat ng mga ito dahil alam ko na you cares more than for me. Kinikare mo ako sa lahat ng bagay. Hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinapabayaan. Hindi mo inaalis ang iyong mga mata at kamay sa akin. Mawalan ka man ng lahat, kaibigan lahat, pero nananatili pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gaano man katindi yung pinagdadaanan natin sa buhay, hindi pa rin nawawala at hindi pa rin inaalis ng Diyos ang kanyang pag-aaruga sa bawat isa sa atin. Kaya ito, sabi nga niya sa verse 25, sabi niya, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapaso ang kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Totoo yan talaga. Kaya mapalad ang mga aba. Hindi tayo kinakamuhian ng Diyos, hindi tayo kinokondem ng Panginoon, kundi minamahal tayo kasi mapalad tayo. Wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sa kabila ng lahat, sabi niya, sa kabila ng lahat na pinagdadaanan natin sa buhay, kung i-check mo ang iyong sarili sa Panginoon, meron yung parang, Lord, parang bias, parang hindi fair. Araw-araw, mga katanungan tayo sa Diyos. Pero pag tiningnan mo ang Panginoon, sabi niya, napakalawak ang kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay kailanman hindi nakatiklop sa bawat anak niya na kumakatok sa Kanya. Ang kamay ng Diyos ay hindi ito nakatiklop na hindi niya kayang abutin ang bawat pangangailangan mo. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, look at your life differently. Dito ako iyak ng iyak sa Panginoon. Sabi niya, tingnan mo yung buhay mo sa araw na ito. Iba. Iba kahapon, iba ngayon. Sabi niya, what's for your sign of His love and care? Sabi niya, tingnan mo, panuurin mo ang mga signs at sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Iniisip ng mga tao, kahabag-habag tayo. Pero sabi ng Panginoon, mapalad ang mga aba. Walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Isa ba tayo sa mga aba? Ito yung last natin. Number 6, sabi niya, woe to those who are men speak well for you,
for that is how their father treated their false prophet. Sabi niya, ang mga aba ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. So sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila, Matthew chapter 6 verse 15, sila sa inyo at animoy tupang ngunit sa totoo ay mababangis na asong gubat. Totoo yan. Yun lalapit sa iyo, uy, alam mo, nagkino-comfort kita, uy, alam mo, ganito. Pero hindi mo alam na hindi sila nakakatulong sa iyo. Walang ibang pwedeng tutulong sa atin, kundi ang Diyos. Walang ibang pwedeng mag-comfort sa atin, kundi ang Diyos. Walang ibang magmamahal sa atin, kundi ang Diyos. Walang pwedeng magbibigay ng pagmamahal, kundi ang Diyos. Walang pwedeng magbibigay ng pangunawa, kundi ang Diyos. Naalipustahan ng ibang tao, naalimurahan ng ibang tao, pero ang Diyos, napaka-humble ng Panginoon. Napaka-humble ng puso ng Panginoon. Alam ko sa bawat isa sa atin, may mga katanungan tayo, may mga doubt tayo, na bakit ganito, bakit ganyan. Hindi ka nag-iisa, kundi kasama mo lagi ang Panginoon. Ang Panginoon natin, never tayong iniwan. Ang kanyang mga kamay, never niyang inalis sa atin. Hindi nakatiklop, open wide ang kamay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya sa ating conclusion sa 1 Peter chapter 5 verse 7, 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, pagkakatiwala niyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Confirmation. Sinasabi ni Lord sa atin. Sabi niya, give all your worries and cares to God. Sabi niya, ibigay mo pagkatiwala mo. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. Kasi hindi sarado, hindi nakatikom ang kamay ng Panginoon. Hindi sarado ang tenga ng Diyos. Hindi sarado ang mata ng Diyos para hindi tayo makita sa ginagawa ng mga tao laban sa atin. Alam niya kung anong pinagdadaanan natin. Alam niya kung ano yung buhay na meron tayo. Alam niya kung ano yung mga nangyayari sa ating buhay. Alam niya kung gaano karami ang iyak mo pag ikaw ay lumalapit sa Diyos. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo sa iyong anak. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo sa iyong mga kapatid. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo sa iyong pamilya. Alam niya kung anong pinagdadaanan mo sa katrabaho mo. Alam niya kung anong ginagawa ng tao laban sa atin. Alam ng Diyos, all-knowing ang God natin. Hindi ko alam, pero ito yung pinakamatindi na salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok at kayo tumanda. Ngayon nilikha ko kayo, kaya tungkulin kong kayo ang iniligtas at laging kalingain. Promise ng Panginoon ito sa atin. Sabi niya, ako ang iyong Diyos. Alam ng Panginoon. Kung alam mo na ang inyong Diyos, ang ating Diyos ang mag-iingat sa atin. Kahit pumuti ang ating mga buhok, sabi nga ng Panginoon dito, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok. At kayo tumanda, kayo inilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y ililigtas at tutulungan. Pinabayaan po ba tayo ng Diyos? Iniwan ba tayo ng Diyos? Alam ng Panginoon kung ano yung hirap na pinagdadaanan natin. Pero walang mahirap sa Diyos. Walang kalungkutan sa Diyos. Walang kapighatian sa Diyos. Walang fear sa Panginoon. Dahil ang Diyos mismo, sabi nga niya, ako ang iyong Diyos. Pag nagtiwala tayo buong puso sa Panginoon, iingatan tayo hanggang pumuti ang ating mga buhok. Nandun pa rin ang Panginoon para sa atin. Open wide ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. At higit sa lahat, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya sabi nga niya dito sa atin, ito po yung iiwan ko sa bawat isa sa atin. When you doubt this, sabi niya, stop looking for the care and miss the door of opportunity and blessing has opened wide for you. Mamimiss natin, pero wag nating hayaan na sasabihin natin sa sarili natin, Lord, ayoko na. Nangyari na sa akin yan. Pero hindi ko sinabi na, Lord, ayoko. Kundi sabi ko, Lord, nagtanong ako sa Panginoon. For all the sufferings, na lahat ng mga challenges nangyayari sa buhay namin. Sabi ko, isang injection ng kamay ng Panginoon sa akin, nagising ako. At sinabi niya sa akin, anak, sabi niya,
Ano ba ang mga salita ko na binibigay ko sa bawat araw? Kinikilala mo na ako iyong Diyos. Kiniklaim mo na iingatan kita. Kiniklaim mo na hindi kita iiwan o pababayaan. Kiniklaim mo sa iyong sarili na magpapadala ako ng mga anghel mo. Awit 91 verse 14. Magpapadala ako ng mga anghel at iingatan kita. Laging sinasabi ng Panginoon sa akin yan. Ang sabi ko, Lord, hanggang kailan ang mga ganitong sitwasyon namin? Lalo na pag tinitingnan ko si pastor noon, halos hindi siya makagalaw, nakadiaper na lang. Napakabuti ng Diyos. Hindi ako bimigay. Hindi ako sumbungko. Dahil laging sinasabi ng Panginoon sa akin, anak, mapalad ang mga aba. Walang ibang inaasahan kundi ako. Kaya ito sinasabi ng Panginoon sa atin, ako ang iyong Diyos. Bakit ko dinidikdik ito? Kasi alam ko hindi lang ako nag-iisa sa gabi na ito. Na sa bawat ginawa, sinabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Sa hirap, sa mga buhay natin, at alam natin na sa bawat sitwasyon natin, katagumpayan ay pagkakalob ng Panginoon para sa atin. Sa bawat room ng buhay, ng puso natin, the inner heart natin, nandoon yung pagmamahal ng Diyos na nakadikit at patuloy na pinapalakas niya tayo. Kaya ang Panginoon, walang iba nag-aaruga sa atin, kundi ang Diyos. Kaya sabi niya, ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang iyong buhok. At kayo tumanda, kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Ito yung promise ng Panginoon sa atin sa gabi na ito. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Hindi dapat tayo mawalan ng kabuluhan sa buhay natin. Kundi hayaan natin na ang Diyos mismo na magwagi, manahan sa puso, sa isip, sa tahanan natin, sa pamilya natin. Kapatid, meron ka din pinagdadaanan katulad ko. Pero damhin mo yung pag-aaruga ng Panginoon. Damhin mo kung gaano kakapit yung puso mo sa puso ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Let's pray. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. Alam ko sa bawat nakikinig, pinagpapaalam mo kami sa gabi na ito. Pinagpapaalam mo ang aming isip sa puso. Inuukit mo sa aming mga puso ang mga salita mo. Dahil ginawa mo ito sa iyong lingkod, Panginoon. Ibinigay mo ito sa amin. At tinanggap ko, Panginoon Diyos. Mapalad ako. Dahil alam ko na sa bawat pagbigkas na mapalad ako, pinagpapaalam mo kami. Pinapalakas mo kami. Iniingatan mo kami. Binibigyan mo kami ng ginhawa, Panginoon Diyos, sa puso, sa isip. At laging sariwa araw-araw ang aming buhay. Dahil ikaw ang kasama namin. Kayo, Panginoon, ang Diyos namin na mabuti sa lahat, mahabagin sa lahat. Hindi nang iiwan at hindi marunong sumira sa iyong mga pangako. Pupurihin ka namin sa pamamagitan ng mga awit. Pupurihin ka namin sa pamamagitan ng mga salita mo sa aming buhay. Kaya sa gabi na ito, ako po, Panginoon Diyos, at papasalamat. Ibinahagi mo, Panginoon Diyos, ang mga salita mo sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon. Walang-wala po ako, Panginoon Diyos. Hindi po ako karapat-dapat. Subalit, Lord, ginampanan mo, Panginoon, bilang isang Diyos. Bilang isang anak. Ipinagkaloob mo yung biyaya mo. Kagalingan spiritual, physical, and mentally, Lord, sa bawat isa sa amin sa gabi na ito, God. I thank you, Father God, and I love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.